Audio video na yan, na. Konti ha. Walang ulo eh. Yan, maliwanag po. Okay na, no? So, magandang gabi po na magmuli sa inyong lahat mga kapatid na matyagang sumusubaybay po sa pangangaral ng buhay at mabisang salita ng Diyos. At kamusta na po kayong lahat ha, mga kapatid? Ang buo niyong pamilya, ang buo niyong sambahayan. At kami po, kasama ng aking katuwang na pastor, Pastor Dante, Ate Lily, ang mga leader po ng church, ay bumabati sa iyo ng isa pong magandang gabi. At umaasa po kami na sa mabuti kayong kalagayan, mga kapatid, lagi kayong mag-iingat, no? Lagi tayong handa sa bawat sandali ng ating buhay. Bago po tayo mag-umpisa, tayo muna po ay sama-samang magpakumbaba at manalangin sa ating Panginoong buhay, o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Amang banal, buhay, Diyos na mahabagin, Diyos na nakakakita ng sitwasyon ng aming mga buhay, Diyos ng kalakasan, Diyos ng karunungan. Kaya po, Ama, lubos po kami nagpapasalamat kasama po ng mga kapatiran ng COG Bacoor sa oras nito. Muli mo po kaming tinipon sa aming mga tahanan upang ipagpatuloy po ang gawaing ito, ang aming pong weekend worship service. Aming Diyos, umaasa po kami sa iyong mayamang biyaya at dalangin po namin sa iyo ang bawat isa, Ama. Panatiliin mo pong meron kaming malinis na puso at isipan. Tulungan mo kami na lumayo sa anumang kasamaan at i-focus po namin ang aming paningin, Ama, sa iyong mga salita. At tunay po na tulungan mo kami na laging magsisi at tumalikod sa kasalanan. Masasabi po namin, Panginoon, na kami po'y handa kung ito po ay aming gagawin. Dakilang Diyos, Ikaw ang tumutulong sa amin. Ikaw ang nangungusap sa amin, Ama, ang iyong mga salita. Kaya po, Panginoon, sa gabing ito, inihiling ko po, Amang Banal, sa pamamagitan po ng iyong kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, at sa patuloy po pakikipamuhay ng iyong Santong Espiritu sa bawat mananampalataya. Pagpalain mo po kaming lahat. Ito po ang amin nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Kung makikita niyo po sa inyong screen, mga kapatid, ang title, no, medyo puputulin po natin muna yon, yung First John po. Papasok po tayo sa First John. Ano po? Natapos na natin yung 2 Peter chapter 1, 2, 3. Ano po? Susunod na po natin dapat ang First John chapter 1, no? Sa unang aklat ni Juan, no? Kabanata 1. Pero puputulin muna po natin, no? Sa inyo pong screen, mga kapatid, makikita nyo si Yahweh ang ating katwiran. Tingnan niyo po, wala tayong ipinagmamalaki nang tayo po'y makakilala. Marinig natin ang tinig ng Diyos at mabago ang ating buhay. Wala tayong ibang katwiran sa buhay ng isang Kristiyano na ibinabahagi niya
ang Diyos sa buhay niya, kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano po. Ibinabahagi niya po yan, mga kapatid. Ipinagmamalaki niya, kaya tinatawag na katwiran na bubuhay ng isang Kristiyano sa kalooban ng Diyos, sa matuwid at makatarungang buhay. Kaya po ang title po natin si Yahweh ang ating katwiran. Pero basahin po natin 'tong mga talatang ito po, no? Umpisahan po natin. Yan. Okay, tignan muna po natin ang mga propesiyang ito, no? Major prophet, no? Si Jeremiah. Basahin po natin. Magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala. Okay, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh, ang aking katwiran. Okay, tignan po natin itong uh, Jeremias 33, tatlong talata po. Sinabi ni Yahweh, tiyak na darating ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong hiyon, pipili ako ng isang matuwid na sanga. Tignan niyo po yung nandoon po, no, na sinasabi po ng salita ng Diyos. Isang matuwid na sanga ang pipiliin ng Panginoong Yahweh na magmumula sa lahi ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh, ang ating katwiran. Mga kapatid, no? Makikita po natin yan, no, sa ating sarili, no? Wala tayong ikinakatwiran sa maraming tao na nakakasalamuha natin. Kaya po tignan nyo, no, ang ang salita ng Diyos ay tunay na buhay po. Kapag ito po'y nanahan sa ating puso, sa ating isip, masasabi natin wala akong ipagmamalaki sa buhay nating ito kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Ang Ama at ang Anak at ang Kanyang salita. Walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos. Yan ang katwiran natin, mga kapatid. Ipinagmamalaki natin yan. Kasi po, naging ano na natin yan eh, naging parang isinasabuhay na natin ang Diyos. Ipinagmamalaki natin, kaya naging katwiran natin ang salita ng Diyos. Basahin po natin itong mga susunod na talata. 2 Corinthians 5:21. Tignan natin, isalarawan po natin sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, no? Para ma-picture po natin, no? Maibahagi natin sa bawat isa. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin siya tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Namagitan po, ha, tignan nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Napakabuti po ni Kristo, ang kanyang bugtong na anak. Okay, siya po yung namagitan, no? Sabi niya, no?
Ulitin ko lang po, no, hindi nagkasala si Kristo ngunit alang-alang sa atin. Siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin, no, nang tanggapin natin siya, nakipagkaisa tayo mga kapatid. Tinanggap natin siya, no, bilang Panginoon nang mangusap sa atin ng salita ng Diyos. Tinanggap natin siya. Nakipagkaisa tayo, nakipagkasundo tayo, na siya ang unang nakipagkasundo sa tao. Nangusap siya sa isang kaluluwa na katulad natin, ikaw, tayong lahat, nakipagkaisa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ang buti naman ng Diyos, ano po, may tagapamagitan pa siya. Nagsilbing tulay ang Panginoong Heso Kristo upang sa panahong ito ay mamuhay tayo sa matuwid na pamumuhay. 2 Corinthians chapter 5, 17, 18, and 19. Kaya't kung, pakinggan po natin mga kapatid, no? Kaya't kung nakipagkaisa na tayo kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Hinubad po, no? Kapag ka nakipagkaisa na po tayo mga kapatid, ako, ikaw, tayong lahat na mga nakarinig ng salita ng Panginoon, huhubarin na po natin yung luma nating pagkatao na binalot ng kasalanan. Ulitin ko lamang po, no? Kaya't kung nakipagkaisa na kay Kristo ang isang tao, naka-address po sa ating mga tao, sa ating tao na nabubuhay pa sa panahong ito na nakakarinig ng salita ng Panginoon, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Ibig sabihin, inalisan na po natin yung lumang pagkatao natin na talaga naman po bat-bat ng iba't ibang kasalanan, namumuhay sa kasamaan. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Wala na po yung lumang pagkatao natin mga kapatid. Kung tayo po ay tunay na nakapagkaisa sa ating Panginoon, tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Wala na ang lumang pagkatao. Ibig sabihin, wala nang puwang ang kasalanan sa ating bagong pagkatao. Wala na, mga kapatid. Pinalitan na ng bago. Amen? Wala na siyang puwang. Sa bagong pagkatao natin, wala na siyang puwang, no? Ang kasalanan na makapasok pa. Dahil pag-aari na po tayo ng Panginoon. Hindi na tayo pag-aari ng sanlibutan. Hindi na tayo nakikihalubilo, nakikisawsaw sa anumang mga kaguluhan. Hindi na po wala ng saysay ang kasalanan, no? Sa isang taong binago na ng Diyos. Amen. Verse 18, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Wala nga po tayong ginawa, mga kapatid. Napakinggan lang natin ang salita ng Panginoon. At yung salitang napakinggan natin, siya pong kumikilos sa limang bahagi ng ating katawan. Tunay na binabago tayo. Hindi po ito mabilisan ng proseso nito, matagal po ito. Pero may partisipasyon tayong gagampanan.
ang sumunod sa salita ng Diyos. Ang sumunod sa batas, kautusan at mga tuntunin ng Diyos. Kung hindi tayo susunod, mga kapatid, sa alinmang pinag-uutos ng Diyos, hindi po babaguhin ng Diyos ang ating buhay. Kapag narinig mo halimbawa, no? For example, mga kapatid, huwag kang magsisinungaling. Narinig mo di ba? Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay. Huwag mong pag-iinteresan ang pag-aari ng iba. Narinig mo Di po ba? Kapag yan po isinabuhay mo, ginawa mo, tunay na binago ng Diyos ang buhay mo, kapatid. Buhay mo, buhay ko, buhay natin lahat. Kaya po mahalaga yung pagsunod Pero tignan niyo po ang Diyos. Nagkaloob muna siya ng kaligtasan sa tao. Napakabuti po na para nga pong kung titignan tayo ng Diyos at titignan natin ang ating mga sarili bilang Kristiyano, no? Bilang mga mananampalataya. Talagang pinapakita ng Ama, no, sa kanyang mga anak. Tayo po, no, bilang mga anak ng Diyos. Sunod ka lang, anak. Hindi ka mapapariwara. Hindi ka maliligaw ng landas. Bagkus, uunlad ang iyong buhay. Kasi po, gumagabay po ang salita ng Diyos. Ginagabayan tayo ng salita ng Diyos. Yan po. At, tignan niyo po, no, sabi ni San Pablo, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. At at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon. Nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Tingnan po natin alam niyo po, napakabuti nga po ng Diyos Makikita niyo po yung mga pinag-aaralan natin, hindi siya nagano, hindi siya umagas lumilihis. Iisa po ang tinatalakay natin. Pero hindi naman po nag-uusap yung mga nagsishare na yan Sabihin, meron tayong basbas, meron tayong leading ng banal na espiritu ang kanyang mga salita. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Kaya natin isinishare ang salita ng Diyos. Idinudulog sa tao, dinadala, no, sa kanila, ibinabahagi. Sapagkat ako'y naging kaibigan ng Diyos bago pa man. At maging kayo. Kaya po, nang maging kaibigan ko ang Panginoon, wala akong ibang magiging katwiran kundi ang Diyos. Para ang mga taong lalapitan mo, masisiran mo ng salita ng Diyos, ay maging kaibigan rin ni Kristo, mga kapatid. Ganun lang po yan, pasa-pasa lang yan. Ayan. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Nilimot na ng Diyos. Kapag ka ikaw ay naging kaibigan ng Diyos, ipinagpatawad na ng Diyos ang iyong mga nagawang kasalanan. Nilimot na ng Diyos. At kami naman ay inatasan niyang, ano po ang magiging role natin, mga kapatid? Sabi ni Pablo, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Ibahagi ito. I-share ito, mga kapatid, kung tunay po na tayo ay kaibigan ni Kristo.
Sabi ni Paul, sabi ni Pablo po sa mga taga-Korinto. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito, ibahagi ito sa sino mang tao. Amen. Napakaliwanag po, no? Okay, hindi po yan narinig lang natin at naka, nakatanim sa ating isip, nakatanim sa ating puso bilang isang tao. Pero po yan, mga kapatid, no? Lahat yan ay kilos ng Diyos, no? Pag kumilos ang salita ng Diyos sa ating mga tao bilang kaibigan ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, kapatid, hindi mo yan pwedeng pigilan. Hindi mo pwedeng pigilan ang kilos ng banal na espiritu sa buhay mo. Bubulwak at bubulwak na po. Pag nag-uumapaw na yan sa puso ng isang tao, no, katulad ng isang tubig, ang salita ng Diyos, bubulwak po yan sa inyong labi. Sabi ni Isaiah, kusang, kusang lalabas po yan sa iyong tinig, sa iyong labi. Yan po ay kilos ng Santong Espiritu, mga kapatid. Hindi mo yan kilos. Yan po ay sinabi sa salita ng Diyos. Kaya sinabi po ni Paul, no? Ni Pablo, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Talaga pong ibabahagi natin. Tumatakbo na po tayo. Mag-uumpisa na tayo sa Sunday po. Excited po ako dyan. No? Kagrupo ko po, ano? Ang Daniel team. Nakaporma na po yan. Nakaporma na sila lahat. Ang mga member ng grupo ni Kuya Nonoy, Pulaw, no? Bilang facilitator po namin. Nag-uusap-usap na po ang bawat isa, po. Sabihin, may preparasyon na po kami, Basta ang mahalaga po, nagmi-meet kami. Kung ilan kaming doon sa grupo po ni Kuya Nonoy, mabanggit ko lang po, no? Dapat po magsuportahan kami, Para po ang layunin ng Diyos, ay magbunga. Magbunga po ito, no? Okay, tuloy tayo. Sa Isaiah 53 po, tignan natin ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kanyang anak. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan. Tayo ang dapat tumanggap. Ang anak po ang binabanggit, ang Panginoong Hesus. Siya ay inilibing kasama ng masasama at mayayaman. Tingnan niyo po, ha? Maging sa kanyang pinagburulan po, pinaglibingan, no? Walang pinipili po siyang lugar. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman kahit na siya ay walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Tingnan natin ang sinulat po ni Saint Peter sa chapter 2, beginning verse 22, 23, 24, 25. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya sa Ama. Ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus,
Pinasan niya ang ating mga kasalanan. Pasan-pasan po yan. Dala-dala po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko lang po, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan. Tignan niyo po mga kapatid ha. Nang mamatay po ang Panginoong Hesukristo sa krus, kasamang namatay ang lahat ng ating kasalanan. Kaya po wala nang puwang, sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya, wala nang puwang sa bagong buhay natin ito ang kasalanan. Wala na siyang bahagi sa ating, wala nang saysay ang kasalanan. Nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, wala na po. Ulitin ko lang po, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay na ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tunay na babaguhin talaga po tayo ng salita ng Diyos kung tayo po ay mamumuhay sa kalooban ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Last verse. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw o nagkanya-kanya po tayo ng lakad. Ano po? Nung hindi pa po natin naririnig ang tinig ng dakilang pastol, ang kanyang salita, ligaw po talaga tayo. Nagkanya-kanya tayo eh. Kaya napakagulo po, no? Pero tingnan niyo po ang buhay natin. Bakit ba tayo tinipon tayo ng Diyos sa COG Bacoor? Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya. Ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang, ano pong gagawin natin? Na marinig natin na ang tinig na ating dakilang pastol. Sabi niya, ngayon kayo'y nanumbalik na. Anong gagawin natin? Upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Oh, salamat sa Diyos po, may mga ngalaga sa atin. Kaya lang, ang partisipasyon ng tao, sumunod ka sa Kanya. Pero kung ikaw ay matigas ang ulo, mga kapatid, katulad ni Pablo po, sasabihin ko na po sa inyo, mababasa niyo sa Korinto to. Kapag ang tao ay nanatiling matigas ang ulo, matigas ang puso, hindi marunong sumunod, ang sabi nga ni Apostol Pablo, magsasalita ako sa mga taong yan na katulad ng taong walang tinataglay na Espiritu ng Diyos. At kapag hindi ka pa sumunod, sabi ni Pablo, ipagkakatiwala ka niya sa dyablo. Yan po'y binanggit sa salita ng Panginoon. Saan ka pupunta ngayon? Wala kang pupulutin kasi pinatitigas mo eh. Pinatitigas mo ang iyong isip, ang iyong puso, hindi ka marunong sumunod. Di po ba? Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, nagkanya-kanya ng lakad, kung ano ang gustong gawin, walang sinusunod na batas, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na. Kung ikaw ay nanumbalik sa tawag sa iyo ng Diyos, mga kapatid, sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. O di po ba napakabuti ng Diyos? Pinangangalagaan niya ang ating mga kaluluwa sapagkat yan po ang babalik sa Ama na sa langit. Pahiram lang po, ano?
ang buhay nating ito. Okay, pagsisisi. Yan na po tayo, no? Mahalaga po yan sa Diyos. Walang ibang nagturo sa atin, mga kapatid, kung hindi ang Diyos Amang nasa langit. Okay, titingnan po natin ha, para maayos po natin ang lahat ng ito. Okay, basahin po natin, no? At pakinggan ang salita ng Panginoon. Sa aklat ng mga gawa, kay Peter po ha, Acts chapter 2, verse 38. Sumagot si Pedro nang siya po'y nangangaral, no? Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Heso Kristo. Okay, next. Kay Peter po kay John the Baptist, no? Sumisigaw po siya, no? Sa ilang. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Si Peter, si John the Baptist ay nangaral po. Yan ang kanilang ipinapangaral sa maraming tao. At kay Pablo naman po, mga kapatid, tingnan niyo po, sama-sama sila, pinagtutulungan nila na ihahayo. Ihayo ang buhay at mabisang salita. Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinanga, ipinangaral kong dapat silang magsisi, tumalikod sa kasalanan, sa kanilang mga kasalanan, at lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Mahigpit po ang pagtuturo ni Pablo. Hindi lamang nagsisi ka. Kapatid, ipakita mo sa iyong mga gawa. Ako, ikaw, tayong lahat, ipakita natin na tayo po ay nagsisi at ipakita sa ating mga gawa. Mahigpit po ang turo po ni Pablo. Kasi po, ang tumalikod talaga, no? Ang tumalikod na, kaya sinasabi niya po, magsisi kayo at talikuran ninyo ang paggawa ng kasalanan. Pa nagsisi tayo sa isang bagay, isang kautusan po, isa lang po ang sumulat, no, ng kautusan ng Diyos. Mga kapatid, like for example, no, 10 utos ng Diyos, may binrake ka, may nilabag ka, may sinuway kang isang kautusan, isa lang po ang sumulat niyan. Lahat po yan, hawa. Lahat yan ay nilabag ng isang tao. Amen? Isa lang po ang sumulat niyan. Ang Amang nasa langit, ang Panginoong Yahweh. Okay, tuloy ko lang po ito, no? Nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea. At gayon din sa mga hintil, ipinangaral kong dapat silang magsisit, tumalikod na, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Huwag nang babalikan kung ano ang ating nagawang kasalanan, talikuran na huwag na nating babalikan. At ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. 1 John 1:9.
Okay. Subalit, tingnan niyo po, no? Halimbawa, isang tao. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tingnan niyo po ang Diyos, nangako po ang Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sapagkat, tandaan niyo po, no, si Yahweh ang ating Diyos na buhay. Sapagkat si Yahweh ang ating katwiran, mga kapatid. Ang sarap naman pong basahin. Tingnan niyo po, may mga pangako ang Diyos. Subalit kung ipinapahayag ng ating labi, ano po, sa ibang interpretasyon po ng Biblia na salita ng Diyos, ang ating mga kasalanan, ang Diyos, tingnan niyo po, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy tayo po tinitingnan, pinapakita po ng salita ng Diyos at ipinaparating po sa atin ang mga pangakong ito ng Diyos. Ang katungkulan ng tao ay magsisi. At ang katungkulan ng Diyos ay linisin tayo. Patawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, mga kapatid. May partisipasyon po ang tao na nagsisisi sa lahat ng kanyang kasalanan. At ang ginagampanan ng Amang nasa langit, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat. Siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Siya'y Diyos na hindi nabahiran ng anumang kasalanan sapagkat siya'y matuwid. Ang Panginoong Yahweh, ang ating katwiran, mga kapatid. Siyang pinangahawakan natin ang katwiran ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal at makapangyarihan sa lahat. Pagmasdan po natin to, mga kapatid, no? Hebrew chapter 9, beginning verse 12, 13, and 14. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang inihandog. Ano ang inihandog? Kung hindi ang sarili niyang dugo. Okay? Number 1. Upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Mga kapatid, pagmasdan niyo po ang kahalagahan at importansya ng banal na dugo ni Kristo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Number 1. Number 2. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi, mga kapatid, ang dugo po ng Panginoong Hesukristo upang sila'y luminis
ayon sa kautusan. Hallelujah. Dahil sa dugo ni Kristo, hinugasan tayo mga kapatid upang linisin ang lahat ng karumihan natin. Kaya po binanggit diyan sa Hebrew 13, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Bakit po? Upang sila'y luminis ayon sa kautusan. Nilinis tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo upang tayo'y walang maging kapintasan. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Number 2 po yan, no? Nililinis tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo upang panatiliin tayong malinis, mga kapatid. Ito po'y panghawakan natin. Minsan lang po ito ginawa ng Panginoong Hesukristo. Nang siya'y mamatay sa krus, ang pagpapakita niya po dito sa mga script. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Pangatlo po, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi. Pambihira, brothers and sisters. Paanong hindi natin sasambahin ng Diyos? Paanong hindi natin paglilingkuran ng Diyos sa ginawa niya sa ating mga buhay? Ang kahalagahan ng dugo ni Kristo, the precious blood of Jesus Christ, na lumilinis ng ating budhi. Pinupurified po tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang partisipasyon po natin lahat, mga kapatid, sundin natin ang salita ng Panginoon. Kapag hindi natin sinunod, hindi ko po alam kung ano sasabihin sa atin. Kaya po mahalaga sa Panginoon na sundin natin ang kautusan ng Diyos. Ang mga tuntunin ng Diyos. Okay, ang kanyang dugo, number 3, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod. Yan po ang pinakananais-nais ng Diyos sa ating paglilingkod, mga kapatid, maging malinis. Po, kahit nasa labas po tayo ng iglesia o nasa loob ng iglesia o saan man lugar tayo naroon, panatilihin po natin na tayo ay naglilingkod na may malinis na budhi, puso at kaisipan. Yan po ang nais ng Diyos upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Diyos na buhay. Nalalaman ng Diyos kung ano ang ating pagkatao. Nalalaman ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso't isipan, mga kapatid, sapagkat siya'y buhay. Okay? At bilang pagtatapos po, saktong-sakto po, 9:30. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan. Minsan lang po, mga kapatid. Para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo. Ikaw, ako, tayong lahat sang-ayon sa salita ng Diyos. Upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman
at muling binuhay sa Espiritu. Purihin po ang pangangaral ng magandang balita sa gabing ito. Sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless po, no? Marami pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa magandang balita na ating pong